Magulo ang klase ng pamumuhay meron kami. Bukod sa walang maayos na pamamahay, ay wala rin kaming maaayos at permanenteng mga trabaho. Ngunit kahit ganon, ang klase ng pamumuhay meron kami ay isang aming pamilya na pagdating sa mga okasyon ay hindi nagpapatalo. At kahit ipangutang, basta masabing merong handa at makapag-imbita ng kapitbahay para ipamuka na kami ay may handa. At lahat na yata sa aming pamilya ay marunong uminom ng alak. Hanggang sa ako'y nagkaroon ng sariling pamilya, ay magkakasama pa rin kami ng aking magulang sa iisang bahay. Na nang dahil sa aming klase ng pamumuhay, ang pagiging lasenggo at siksikan sa bahay ay ang butas na aking Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Kahit papano naman ay nakapag-aral ako ng elementary. Ang dahilan kung bakit kahit konti ay marunong akong sumulat at bumasa. Itago mo na lang ako sa pangalang Melvin, 42 years old, may 3 anak. 3 anak na dahil sa hirap ng buhay meron kami, ay halos hindi ko na alam kung paano pa itataguyod. Live-in kami ng babae na itago na lang natin sa pangalang Melody, 38 years old, at tulad ko ay wala ding maayos na trabaho. At hanggang ngayon ay hindi ko masasabi kung darating ba sa puntong kami ay haharap sa altar para ikasala. So kung bakit naging ganito, ang resulta ng aking kasalukuyan ay wala naman akong ibang sinisisi. Bagamat alam ko na malaki ang naging papel ng aking mga magulang, na ngayon ay lolo at lola ng aking mga anak. Simulat sa pool sa aking pagkabata, ay hirap kami sa pamumuhay. Nakapag-aral ng elementary pero hindi ko nagawang tapusin. Dahil pagdating sa mga bayarin ay lagi akong napapahiya madalas pagparating ang exam. Noong aking kabataan, walang ibang pwedeng puntahan kung saan madaling kumita ng pera, ang palengke. Maging utusan o magtrabaho bilang boy. Sa sahod na kahit paano naman pwede nang pambili ng sariling pangangailangan at pangbigas-bigas sa bahay. Sa klase ng pamumuhay meron kami, marami akong hindi na-enjoy bilang bata. Isa na doon ang magkaroon ng mga bagay na makakapagpasaya sa akin bilang bata. Bukod sa tila lipunan na may pinipili sa estado ng pamumuhay, natapat ako sa magulang na tila ba wala ring namang pakialam sa kung ano ang aming magiging kinabukasan. 4 kaming magkakapatid at isa sa amin ay sumakabilang buhay na, matapos masangkot sa isang gulo. Tulad ko ang 2 sa aking kapatid ay meron na ring sari-sariling pamilya. Yun nga lang ay hindi sila tulad ng sitwasyon meron kami ng aking pamilya. Dahil may mga maayos na trabaho ang napangasawa ng aking 2 kapatid na babae. Noong kapanahunan ko ng aking kabinataan ay isa ako sa tila lumalaking patapon at walang kinabukasan. Barkada dito, tropa doon. Away dito, gulo doon. At kita ko kung paano ang aking kapatid na lalaki ay lagutan ng hininga na siyang dahan-dahang bumago ng aking pananaw sa buhay. 18 years old ako nang matutong maghanap buhay. At ang pagbabago ay hindi naging madali para sa akin dahil kahit sa palengke ay madalas akong lapitan ng gulo. Bagamat ganoon ang sitwasyon ng aking pamumuhay, hindi iyon naging hadlang para walang babae ang magkagusto sa akin. Lalo't hindi sa pagyayabang ay may itsura din naman akong lalaki. Itago na lang natin sa pangalang Liza, ang babae na siyang aking unang naging jowa. As usual, maganda siya at sabihin na lang nating hindi lang iyon ang meron siya. Hindi sexy pero malaki ang sakop ng kanyang hinaharap sa buhay. Maputi, lampas balikat ang buhok at mas mataas lang ako ng konti sa kanya. Yun nga lang, ay hindi ako ang unang pinagsukuan niya ng bataan. At doon ko napatunayan
na hindi pala importante ang lugar kapag inabot ka na ng kabulastugan. Yung tipong kahit makipagpatentero at makipagtago-taguan, makatapos lang. Alam nyo naman siguro kung gaano ka busy ang palengke na kahit gabi ay hindi nawawala ng tao. Palengke ang aking numero 1 pinagkukunan ng pagkakakitaan. Naging bahanante ako hanggang sa aking subukan ng construction dahil sa hindi ko makita kung ano ang aking magiging kinabukasan kung mananatili ako sa palengke. Sumubok ako maging labor ng construction, pero kumpara sa palengke, namadali ang trabaho at hindi pa mainit, kaya ayon, bumalik ako sa kung saan ako sanay. Lumipas ang maraming taon, ganun at ganun pa rin at kahit sabihin kong isa ang aming pamilya sa one day millionaire kapag may dumating na pera, ay hindi ko masasabing kayang baguhin ng pagtitipid o pag-iipon ang klase ng aming pamumuhay. Dahil kami mga naiwan sa bahay, ako at ang aking 2 magulang, ay madalas pa ang tambay kisa sa merong trabaho. Bahay nga namin, hindi ko masasabing bahay at tingin ko isa yun sa dahilan kung bakit magawi man sa bahay ang aking mga bilas at pamangkin ay halos ayaw nilang magtagal sa bahay. Hindi naman kami maramot kahit lamang pa ang isang kahig isang tuka sa aming pamilya kapag merong okasyon ay isa ang aming pamilya sa malakas mag-imbita. Kahit ang totoo ay pagkalipas ng ilang araw, 32 years old ako nang aking makilala. Ang babae na itago na lang natin sa pangalang Laika. Ang babae na ikalawa kong naging jowa na ngayon ay aking live-in partner at ina ng aking mga anak. Hindi kagandahan pero sexy nung aking makilala. Kahit may edad siya ng 2 taon sa akin. Inakala ko pa nga noong una sa edad niya ngayon na 34 ay imposible na wala pa siyang asawa. Pero wala at iyon ang kanyang sabi sa akin. Sa palengke na kami nagkakilala ni Laika sa isang pwesto ng gulayan kung saan ay pareho kaming alalaya. Nagka-developan at noong maging kami, tulad ni Liza, ay hindi rin ako ang unang tulisan pero para sa akin naman parang natural na yon lalo na sa edad niya. Gumawa kami ng milagro, hindi na naman kami bata para sa bagay na iyon. At pagkaraan ng ilang buwan namin bilang magjowa at ginagawa ang bagay na para lang sana sa mag-asawa, ay nagbunga ang aming pinaghirapan. Ang simula ng aming pagsasama sa isang bahay bilang live-in kasama ang aking mga magulang. Wala naman akong narinig mula sa aking mga magulang sa desisyon namin ni Laika na magsama. At bilang magiging ama ng kanyang nasa sinapupunan, ay tungkulin ko ang panagutan niyon. Noong una na hindi pa isinisilang ang aming panganay, ayos pa at kayang-kaya pa ang gastusin, lalo't pareho kami ni Laika na merong trabaho. Pero hindi pang matagalan ang kay Laika dahil sa kanyang pagdadalang tao. Bukod sa hindi na nga pang matagalan, hindi naman kalakihan ang aming sahod bilang alalay, na kung minsan nga sa aming 4 kasama ang aking mga magulang kulang pa. At hahagyan ng nakaipon bago pa dumating ang kabuwanan ni Laika. Lalaki ang panganay namin at isang malusog na sanggol ang nagbigay sa akin ng gana upang lalong magsumikap. Kaya lang, kahit anong sipag pala ng isang tao kapag limitado ang iyong pwedeng kitain, wala din, mapapagod ka lang. Walang naging pagbabago sa takbo ng aming pamumuhay. Paulit-ulit lang hanggang sa nakasanayan na lamang namin ng ganoon. Sa paglipas ng taon ay naging 3 ang anak namin na puro lalaki ng aking live-in na si Laika. Swerte pa nga sa lagay na yon dahil hindi masyadong asikasuhin at para sa akin, sa dami namin ay mas naging mahirap ang lahat. Hindi ko naman itinatanggi na ako ay isang manginginom na padre di pamilya. At ewan ko ba, kung karapat dapat bang ako'y tawagin na isang padre di pamilya. Dahil kabisan kami ng aking magulang sa bahay na hindi naman kami kayang protektahan sa malakas na buhos ng ulan. Nasabi ko ng one day millionaire ang aming pamilya
pag may hawak na pera. Hindi uso sa amin ang pagtitipid. Ika nga, ubos-ubos biyaya, kinabukasan ay nakatunganga. Wala kaming pinapalampas na okasyon, kahit ipangutang walang problema sa amin yon. Let the inutangan take the problem. At talagang pag may ganoong kasiyahan ay waluwal kung waluwal sa bahay. At kung minsan nga ay mawawamalikan na lang, na dahil sa kalasingan ay nagkamali na pala ako ng sinuutan. Paanong hindi, kahit ang aking ina at si Laika wagas din kung makatagay, na tulad namin ni Papa, ay tila walang bukas na naghihintay. Kumaga sa paglalaba, lahok-lahok na, naghalo na ang puti sa dikolor. Na kung minsan igigisingin na lang ako ni Mama at sasabihin, aba, Melvin, gising at naliligaw ka yata. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan ng tatlo naming anak. Gusto kong umasa sa swerte pero parang wala namang ganun. Hindi ko rin alam kung may pag-asa ba kami ni Laika na humarap sa altar para ikasal. Lalo't ngayon tatlo na ang anak namin. Kung sa bagay 42 years old, bata pa. Sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Hinahanap ko pero hindi ko makita. Pangarap ko rin ang magkaroon ng sariling bahay. Yung masasabi kong ako ang padre di pamilya. At kasal na hindi man bongga, masabi lang ng live-in ko na kasal kami ni Melvin. At ako ay masabi kong kasal kami ni Laika. Sinisikap kong lumaban ng parehas, magtrabaho ng patas. Baka sakaling sa hinaharap magbunga ang aking sakripisyo sa patas na paraan.